Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Senator Jinggoy Estrada at ilang pang mga former senator at dating secretary ng DPWH ay makakasuhan po, no, ng plunder, no, ng MBI. Plunder ba o graft and corruption? Basta po ang MBI magpapile po ng kaso sa kanila. Mukhang eto na naman to si Jinggoy, no? Lagi po tong nasasadlak sa mga ganitong kaso at kasama pa yung former senator. Malalaman natin kung sino yung isang former senator at ilan pa. At ganun din po mga kababayan, ito pong inyong magaling na Congressman Meow Meow, magaling mag-fake news, magaling magmayabang sa kanyang social media account. Tapos nung siya po ay binigyan po ng sentensya sa kanyang ethics committee complaint, no, nila Representative Ronaldo Puno, no, nadesisyonan na po ito ng ethics committee na kung saan siya po ay sinususpindi for 60 days without benefits, without pay. Ay mabuti naman yan mga kababayan, no? At kahit papano nagkaroon po ng hustisya, no, sa complaint nila Representative Puno, no? Sobra po kasi itong si Congressman Meow Meow tungkol sa kanyang mga posting, no? Mukhang hindi niya alam yung limitasyon ng kanyang pagpo-post ng mga kasinungalingan, pagpe-fake news. Hindi niya alam yung ethical standard ng pagiging isang mambabatas o representante. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless you all. So unahin natin mga kababayan, ito na nga po si Senator Jinggoy Estrada at si former Senator sino ba yun? Si Budots si Rebilla Jr. mga kababayan, no? Hindi ko na makalimutan ko pangalan nitong si Budots no? At saka si former DPWH Secretary Manuel Bonoan ay masasampahan po ng kasong plunder ng MBI, no? At yung iba pa na naimbestigahan na po ng MBI. Mukhang si Jinggoy at itong si former Senator Rebilla Jr. Mukhang sanay na sanay silang makasuhan makasuhan ng plunder o graft and corruption, no? Dito po sa ombudsman at itutuloy sa Sandigan Bayan yan kasi official po si Jinggoy at ito namang si Bonoan at si Rebilla hindi naman na to official ng bayan, baka po ito ay diretso na sa korte, no? Si Jinggoy si Jinggoy saka si Ramon Rebilla Jr. ayun po, no, former Senator Ramon Rebilla Jr. Sanay na sila laging sila ang natatarget nitong plunder or graft and corruption or bribery. Ano ba naman yan, no? Jinggoy, ano na ba? Meron ka pang pending case sa Sandigan Bayan tungkol sa iyong ano yon, direct bribery and indirect bribery na kung saan inapilan niya po yan. Sabi niya since yung plunder case niya na-drop naman, dapat matik na rin yung mga ganong kaso niya. Sabi ng Supreme Court, hindi ganun yon, separate case yan. So sabi ng Sandigan, hindi naman pwede nating i-drop yan dahil may probable cause meron pong witness talaga na nagpapatunay na nasangkot sa bribery si Senator Jinggoy Estrada. Tapos ito na naman, papasukan na naman ng plunder, no, dito sa flood control scam na ito. Nako, Diyos mio naman, Senator Jinggoy. Kasi po naidawit yung pangalan niya ni First District ng Bulacan DPWH engineer ano ba yung pangalan nun? Si Hernandez o si Bryce Hernandez, no? Talagang sinabi niya na meron po yung
si Senator Jinggoy, meron po siyang mahigit 300 million na na insertion, na kumita siya ng 30%. O ngayon, ang ginawa ni Jinggoy to counter that, kinasuhan niya po si Hernandez dyan sa San Juan, at nanghihingi nga ng TRO si Jinggoy laban kay Hernandez na itigil ang pagpapakalat ng ganyang mga aligasyon. Pero binasura po ng San Juan court yung kanyang request. Hindi rin siya kinatigan. Ano ba naman yan, Jinggoy? No? Ito namang si Revilla, dinawit din, no, na nanghingi ng ilang milyong piso para pandagdag sa kanyang campaign funds noon daw. Ano ba to? Itong dalawa na to, ano ba kayo? Magkaibigan ba kayo sa ganyan? Tatanong lang po Senator Jinggoy, wag ka magagalit. No? Pero yan po, siyempre, lalabanan nila yan sa korte. No? Itong namang si Jinggoy, nangihingi ng travel authority sa Sandigan, pero sabi ng Sandigan Bayan, we need more documents to approve your travel authority. O mukha. Jinggoy, kaya ka ba nangihingi ng travel authority dahil nararamdaman mo sasampahan ka ng kaso ng MBI? Ang sakit mga kababayan, talagang hindi matigil-tigil si Jinggoy sa kanyang mga legal problems, no? Pati si Budots o si Bonoan, at least si Bonoan nakatakas na mga kababayan, nowhere to be found. Naunahan niya na po Walang yarin tong si Bonoan, O now, punta naman tayo dito sa magaling ninyong Congressman Meow Meow na magaling mag-fake news. No? Sabi nung 5 niyang kakampi na bumoto ng no, na disiplinahin siya kasi daw ine-exercise niya lang yung kanyang freedom of expression. Hoy! Mga bugok na 5 bumoto ng no, hindi nyo alam yung konteksto ng freedom of expression. Remember, even though you have those freedom of expression, freedom of speech, those are not absolute. Those are not absolute, even though it was given on the context of your on the Constitution, it's still they are not absolute. Wag na kayong magkomento-komento diyan ng mga philosopher saying, Okay? Kaya nga may batas ng libel, cyber libel, because to protect the dignity, the karapatang pantao naman ang binabalahura ninyo. Kaya wag nyo akong paandaran ng context of freedom of expression, mga bugok kayo, no? Yung inyong kakampi na may saltik lumagpas sa kanyang freedom of expression, na sobrahan po. Nagpapakalat siya ng fake news na wala namang ebidensyang ipinapakita. So mali ang pag-e-explain nyo ng freedom of expression, Hindi porket mabatas kayo, alam nyo na lahat. Hindi porket mambabatas kayo, matalino kayo sa batas. O ngayon, si Meow Meow po ay suspended ng 60 day without pay. Tama lang yan. Ngayon, nagdadrama ang kupal. Since wala daw po siyang trabaho, wala siyang pangbayad ng rent, siya po ay titira na lang daw sa karton. Ibig sabihin siguro, maiibig siya sa kanyang tirahan. Huy, gago. Imposible yan. Nepo baby ka. Ang nanay mo, mayor ng Cavite sa distrito mo. Imposibleng mama will not come to the rescue? Wag mo na kaming paandaran ng drama mo. Natitira ka sa karton. O di ang gawin mo, kunin mo yung karton na cut out ni Digong, doon ka tumira. Ang lakas magdrama mga kababayan. Hindi ka nga nakaramdam ng hirap Di ba kayong mga nepo babies? Kayong mga anak ng mga politikong nagpakasasa, mga political dynasty kayo? Wag mo kaming paandaran. Sige, ikwento mo yung naramdaman mong hirap nung bata ka. Anong kahirapan ang naranasan mo? Ikaw ba ay napaluhod sa munggo ng ilang oras ng magulang mo dahil makulit ka? Ikaw ba ay nakipaglaro ng hating gabi dyan sa mga batang lansangan? Naging batang lansangan ka ba? Nakaranas ka bang hindi kumain ng nag-skip ka ng meal because wala nga kayong pangkain? Ganon? Nangamoy araw ka ba? Naging gusgusin ka ba? Tapos sasabihin mo,
titira na lang daw siya sa box. Kwento mo sa lelang mong panot, gonggong, sinong lolokohin mo, nepo baby ka, animal ka, no? Wag mo kaming paandaran ng drama mo, hindi po ako naaawa sa iyo, ha? Wala akong nararamdamang awa sa iyo, natutuwa pa nga ako at ikaw ay sinuspindi. Pero hindi pa rin po yan titigil sa kanyang kasinungalingan, sa pagpapakalat niya ng fake news, no? Sa pagtira niya sa administrasyon nang wala namang kaukulang ebidensya. Okay lang namang i-practice mo ang freedom of expression mo, freedom of speech mo eh. Basta meron na sa'yo ang katotohanan, may ebidensya kang ipapalabas, susuportahan mo. Kaso wala po eh. Yung mga pangbibintang mo, akusasyon mo sa Pangulong ito, sa administrasyong ito, ay wala pong kasamang mga pruweba. Ha? Dapat lang na aksyonan ka na, o sabi sa iyo ng ethics committee, gawin mo pa yan, mas malalapang penalty ang makukuha mo. Dapat nga expulsion na, mga kababayan. Biruin mo, nagsalita pa sa plenary bago siya lumayas, inaakusahan niya pa rin ang Pangulo. O, nasaan na ebidensya mo? Ha? Kayong mga yung ini-spoil nyo, kayong mga kapwa nyo mambabatas na nag-i-spoil dyan, mahiya naman kayo. Yung 11 na abstain, dapat din na rin kayo naging mambabatas kasi wala kayong prinsipyong ipinaglalaban. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye bye, God bless.